Kung ang inyong ari ay hindi na tumitigas tulad ng dati, kung ang inyong lakas ay parang laging ubos, kung napapansin ninyong iniiwasan ninyo ang pagtatalik, hindi dahil sa ayaw ninyo, kundi dahil tila hindi na tumutugon ang inyong katawan, pakiusap, makinig po kayong mabuti. Ito ay maaaring hindi lamang simpleng epekto ng pagtanda. Ang sagot ay maaaring mas simple at mas madaling solusyonan, isang kakulangan sa 3 partikular na bitamina na tahimik na hinihiling ng inyong katawan. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda at mahigit 3 dekada ko nang tinutulungan ang mga ginoong may edad, 70 pataas na maibalik ang kanilang sigla, lakas at kumpiyansa sa sarili na akala nila'y tuluyan nang nawala. Heto ang isang bagay na hindi sasabihin sa inyo ng karamihan sa mga doktor. Maraming nakatatandang lalaki ang hindi naman nawawalan ng pagnanasa. Ang kulang sa kanila ay sirkulasyon, tatag at suporta sa hormone. At sa maraming kaso, ang solusyon ay hindi nagsisimula sa botika. Nagsisimula ito sa inyong kusina. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano-anong 3 bitamina ang dapat inumin ng bawat lalaking lampas, sinpakpak, at kung paano ito makakatulong na maibalik ang natural na paninigas ng ari, magpalakas ng testosterone, at muling buhayin ang inyong enerhiya. Samahan ninyo ako dahil maya-maya lang ibubunyag ko rin ang pinakamapanganib na pagkakamali ng mga lalaki sa pag-inom ng mga bitaminang ito at kung paano ninyo ito maiiwasan simula ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing pindutin ang subscribe button para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mahahalagang payo sa kalusugan na para mismo sa inyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, gusto kong malaman ninyo na nasa tamang lugar kayo. Sige, umpisahan na natin simula sa una at madalas na nakakaligtaang susi sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at natural na paninigas ng ari sa mga lalaking lampas 16 ko. Ito ay isang bagay na dati walang kahirap-hirap na ginagawa ng inyong katawan, lalo na kapag nagpapaaraw kayo. Ngunit habang kayo ay tumatanda, biglang bumabagsak ang antas nito at kasama ring humihina ang inyong sirkulasyon, enerhiya at kakayahan. Ang tinutukoy ko ay ang vitamin D. Madalas itong tawaging sunshine vitamin, pero para sa inyo ito na marahil ang pundasyon para maibalik ang inyong lakas at kumpiyansa. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. 1. Vitamin D ang pangsindi ng sirkulasyon. Naaalala ko pa noong unang beses kong nakausap ang isang 87 taong gulang na pasyente, si Mang Miguel. Matalino siya, maalalahanin at labis na nadidismaya. Dok, sabi niya, gusto ko pa ring maging malapit sa asawa ko pero ayaw nang sumunod ng katawan ko. Ang tahimik na pag-aming iyon ay isa sa mga daan-daang beses ko nang narinig mula sa mga Ginoo sa loob ng maraming taon. At kadalasan, ang panimulang punto para maibalik ang siglang iyon ay hindi isang milagrosong gamot. Ito ay ang vitamin D. Ang vitamin D ay isa sa mga pinakaminamaliit na sustansya pagdating sa kalusugan ng mga lalaki pagkatapos ng edad 60. Madalas nating isipin na ito ay para lang sa matibay na buto o nakukuha lang sa araw. Pero sa katotohanan, ang vitamin D ay may direkta at malakas na papel sa kakayahan ng isang lalaki.
Ito ang nagsisilbing switch na tumutulong sa mga daluyan ng dugo na bumuka at maghatid ng dugong mayaman sa oxygen sa buong katawan, kasama na ang mga bahaging nagpapakilala ng inyong pagkalalaki. Kung wala ito, bumabagal ang sirkulasyon, bumabagsak ang enerhiya, at nagiging mas mahirap ang pagtatalik. Maraming nakatatandang Pilipino ang may kakulangan sa vitamin D. Ito ay mga mabubuting Ginoo, mga lalaking nag-eehersisyo, kumakain ng maayos, ngunit nagtatanong pa rin sa sarili, bakit parang hindi na ako ang dati? Kapag mababa ang inyong vitamin D, bumababa rin ang produksyon ng nitric oxide sa katawan, isang molekula na mahalaga para sa daloy ng dugo at kakayahang sexual. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa tataglinaw ng isip at kumpiyansa. Ang magandang balita, hindi kailangan ng komplikadong hakbang para ayusin ang kakulangan nito. 15 hanggang 20 minuto ng sikat ng araw sa umaga pagkain ng mas maraming isdang mayaman. Dito tulad ng salmon o tuna, pagkain ng mga produktong gatas at pag-inom ng dekalidad na vitamin D3 supplement ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa takbo ng inyong katawan. Nakakita na ako ng mga pasyente na halos hindi makatapos maglakad sa isang kanto na biglang sumigla at muling nakakonekta sa kanilang mga partner. Hindi ito teorya. Ito ay kimika at ito ang isa sa mga pinakasimpleng paraan upang mabawi ang inyong lakas. Ngunit gaano man kalakas ang vitamin D, may hangganan din ang kaya nitong gawin. Dahil kahit na maganda ang daloy ng inyong dugo, kailangan pa rin ng inyong katawan ng enerhiya para igalaw ito, panatilihin at gawing aksyon. Dito pumapasok ang ating pangalawang bitamina. At kung naranasan ninyo ng mapagod ng walang dahilan ito, na marahil ang susi para buksan ang lakas na matagal ninyo nang hinahanap. Pag-usapan natin iyan. 2. Vitamin B12, ang tagalikha ng enerhiya. Ilang taon na ang nakalipas, meron akong pasyente na nagngangalang Juan. Siya ay 72, isang retiradong bumbero at isang mapagmahal na lolo. Ngunit sa likod ng kanyang matipunong pangangatawan, mukha siyang pagod na pagod. Sinabi niya sa akin, "Dok, 8 oras. Ang tulog ko, kumakain ako sa tamang oras, pero pakiramdam ko ay hirap na hirap akong bumangon buong araw. Malabo ang isip ko at pagod na pagod ang katawan, at pagdating ng oras para maging malapit sa asawa ko, wala na talaga akong lakas." Tumagos sa akin ang kanyang kwento dahil ito ay pangkaraniwan at madalas na hindi napapansin. Ang inilalarawan ni Juan ay isang klasikong kaso ng kakulangan sa vitamin B12, isang bagay na nakikita ko sa hindi mabilang na mga lalaking lampas 60. Ang bitaminang ito ay napakahalaga sa produksyon ng enerhiya. Kung wala ito, hindi kayang gamitin ng katawan ninyo ng maayos ang pagkain bilang enerhiya, gaano man kayo kahusay kumain o katagal matulog. Kung walang sapat na B12 ang inyong sistema, ay tumatakbo ng walang laman. Ito rin ay may mahalagang papel sa pagbuo ng red blood cells na siyang nagdadala ng oxygen sa inyong mga kalamnan, utak, at sa inyong mga ari. Kapag kulang ang mga selyulang ito, lahat ay bumabagal. Nawawala ang inyong tatag, lumalabo ang inyong focus, at maaaring maramdaman ninyong nawalan kayo ng gana sa mga bagay
na dati ninyong ikinatutuwa. At heto ang problema, habang kayo ay tumatanda, humihina ang kakayahan ng inyong katawan na sumipsip ng bidugo mula sa pagkain. Kahit na kumakain kayo ng karne, itlog o gatas, maaaring hindi pa rin ito sapat. Iyon ang dahilan kung bakit maraming nakatatandang lalaki ang nakakaramdam ng pagod, panghihina o kalituhan ng isip kahit na mukhang maayos ang lahat ng kanilang resulta sa laboratorio. Ang solusyon ay maaaring napakasimple. Ang pagdaragdag ng beta-12 sa pamamagitan ng dekalidad na supplement o sa ilang kaso mga iniksyon na pinangangasiwaan ng doktor ay maaaring lubos na maibalik ang linaw ng isip, pisikal na tatag, at ang pakiramdam na gising muli. Nakakita na ako ng mga lalaki na mula sa pag-idlip sa hapon ay naging aktibo sa paglalakad, pagtawa, at pagiging present sa kanilang mga mahal sa buhay lahat dahil sa pagwawasto ng isang kakulangan na hindi nila alam na mayroon sila. Ngunit ang enerhiya ay hindi ang buong kwento. Kailangan din ng inyong katawan ng proteksyon, isang bagay na nagpapatibay sa mga daluyan ng dugo, nagbabawas ng pamamaga, at sumusuporta sa mga mismong hormone na nagpapakilala sa pagkalalaki. Dito pumapasok ang pangatlong bitamina. Madalas itong tawaging fertility vitamin, ngunit ang epekto nito ay higit pa sa pagpaparami. Sa katunayan, kung wala ito, maaaring unti-unti nang humihina ang inyong testosterone at sirkulasyon. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 3. Vitamin E, ang tagapagtanggol ng testosterone. Naaalala ko ang pakikipag-usap ko kay Roberto, isang 70 taong gulang na retiradong piloto na dumating sa aking klinika na dismayado at nalilito. Sinabi niya sa akin, "Dok, maayos akong kumain, nag-eehersisyo ako, ginagawa ko ang lahat ng tama. Pero nitong mga nakaraang araw, parang iba ang pakiramdam ko. Mahina ang gana ko, hindi ako mabilis makabawi. At sa totoo lang, parang hindi ko naramdam ang pagiging lalaki ko." Tumama ito sa akin dahil si Roberto ay hindi tamad o pabaya. Siya ay disiplinado, may dangal, at dedikado sa kanyang kalusugan. Ngunit may kulang sa kanya na kahit karamihan sa mga doktor ay bihirang pag-usapan ang vitamin E. Ang vitamin E ay hindi lang isang tulong para sa fertility o isang supplement para sa balat. Ito ay isang powerhouse pagdating sa kalusugan ng mga lalaki, lalo na sa edad 60 pataas. Ang bitaminang ito ay isang natural na antioxidant. Ibig sabihin, nilalabanan nito ang oxidative stress at pamamaga na tahimik na sumisira sa inyong mga daluyan ng dugo, hormones, at mga reproductive organ habang kayo ay tumatanda. Kapag dumarami ang pamamaga, humihina ang daloy ng dugo, bumabagsak ang testosterone, at nawawala ang enerhiya. Hindi ito biglaan, ngunit ito ay tuloy-tuloy, at nang hindi namamalayan, ang mga lalaking tulad ni Roberto ay nagsisimulang mawalan ng kanilang gilas. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng vitamin E ay ang kakayahan nitong panatilihing flexible ang inyong mga daluyan ng dugo at malakas ang inyong sirkulasyon. Ang paninigas ng ari ay hindi lang tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo. At kapag ang dugo ay hindi makarating kung saan ito
kailangan apektado ang kakayahan. Ngunit hindi lang iyon. Tinutulungan din ng vitamin E ang inyong katawan na gumawa ng testosterone ng mas mahusay at pagkatapos ng edad 60 ito ay mas mahalaga kaysa dati. Ang mababang testosterone ay hindi lamang nakakaapekto sa silid tulugan. Nakakaapekto ito sa inyong mood, motibasyon at pakiramdam ng layunin sa buhay. Ang magandang balita ay madali at natural na maibabalik ang vitamin E. Ang mga almond, sunflower seeds, olive oil, at mga madahong gulay tulad ng spinach o kangkong ay mahuhusay na mapagkukunan. O kung kinakailangan, ang isang dekalidad at natural na vitamin E supplement ay makakatulong na punan ang mga puwang. Nakita ko ang mga lalaking tulad ni Roberto na bumalik makalipas ang ilang buwan na may ngiti, mas matalas ang isip, mas malakas, at mas konektado sa buhay. Ngayon, marahil ay nag-iisip kayo kung ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama ang tatlong bitaminang ito. May paraan ba para magtulungan sila upang palakasin ang mga resulta? Ang sagot ay oo. Sa katunayan, kapag ginamit ng tama ang mga sustansyang ito, ay maaaring lumikha ng isang ripple effect na hindi lamang babago sa inyong enerhiya o paninigas ng ari, kundi sa inyong buong karanasan sa pagtanda. Ating alamin kung paano. 4. Bakit mas epektibo ang 3 bitaminang ito kapag magkakasama? Ilang taon na ang nakalipas, mayroon akong pasyente na nagngangalang Ben. Siya ay ex-teato, isang retiradong guro sa high school na laging ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo at matalas ang isip. Matagal na siyang umiinom ng vitamin D, pagkatapos ay nagdagdag ng B12 dahil sa pagod at kalaunan ay nagsimulang isama ang vitamin E nang ipaliwanag ko ang papel nito sa testosterone. Ngunit hindi ito naging ganap na epektibo hanggang sa sinimulan niyang inumin ang tatlo ng tuloy-tuloy at sa tamang dami. Naaalala ko siyang pumasok sa aking opisina isang hapon, abot tenga ang ngiti at sinabing, "Doc, hindi ko alam kung anong ginawa mo pero parang bago ang makina ko." Iyan ang kapangyarihan ng synergy o pagtutulungan. Ang mga bitaminang ito ay hindi lamang gumagana ng mag-isa. Sinusuportahan at pinapalakas nila ang isa't isa. Pinapabuti ng vitamin D ang sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng nitric oxide. Dinadagdagan ng vitamin B12 ang produksyon ng red blood cell na tumutulong sa oxygen na maglakbay sa pinabuting sirkulasyon. Pinoprotektahan at pinapalusog ng vitamin E ang mga daluyan ng dugo na nagdadala ng lahat ng ito habang tumutulong din sa pag-regulate ng testosterone na nagbibigay lakas sa inyong enerhiya at gana. Kung mag-isa bawat isa ay may papel. Ngunit kapag magkakasama lumilikha sila ng tinatawag kong Gangnam Vitality Triangle, sirkulasyon, enerhiya, at suporta sa hormone, lahat ay nagtutulungan. Ito ay lalong mahalaga habang kayo ay tumatanda dahil hindi na kasing bilis makabawi ng inyong katawan. Bumagal ang pagsipsip ng sustansya, dumarami ang pamamaga at mas matagal ang paggaling. Ang isang nawawalang piraso ay maaaring makasira sa lahat. Ngunit kapag pinagsama-sama ninyo ang tatlong ito ng balanse,
magsisimulang maalala ng inyong katawan kung ano ang pakiramdam nito dati. Maaari ninyong mapansin na mas mahimbing ang inyong tulog, mas malinaw ang inyong pag-iisip, at mas mabilis tumugon kapag kailangan hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Bumabalik ang isang pakiramdam ng kumpiyansa, at iyan ay isang bagay na hindi kayang gawin ng anumang reseta. Si Ben ay hindi isang exception. Nakita ko ang parehong pagbabago sa hindi mabilang na mga lalaki na sineseryoso ang mga sustansyang ito at isinasama sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit heto ang bagay na ito, karamihan sa mga lalaki ay hindi nakikita ang mga benepisyong ito. Bakit? Dahil hindi nila namamalayan na gumagawa sila ng isang karaniwang pagkakamali na sumisira sa mismong pag-unlad na sinusubukan nilang gawin. At kung hindi kayo mag-iingat, maaaring ginagawa ninyo rin ito. Pag-usapan natin kung ano ang pagkakamaling iyon at kung paano ito ayusin. 5. Ang number 1 pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki. Isang umaga, isang lalaki na nagngangalang Carlos ang pumasok sa aking opisina na may hawak na plastic bag na puno ng mga supplement. Siya ay 74, maalalahanin, mahilig magbasa, at malinaw na ginagawa ang lahat para pangalagaan ang kanyang kalusugan. Inilatag niya ang mga bote sa aking mesa at sinabing, "Dok, ilang buwan ko nang iniinom ang lahat ng ito, pero pagod pa rin ako, malabo ang isip at sa totoo lang, walang nagbabago sa baba." Narinig ko ang pagkadismaya sa kanyang boses at napakaraming beses ko na itong narinig. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga lalaki, lalo na sa edad 60 pataas, ay ang pag-aakalang sapat na ang pag-inom lang ng mga supplement. Bumibili sila ng mga mura gawa sa kemikal na bersyon mula sa mga murang tindahan o online sa pag-aakalang pare-pareho lang ang lahat ng bitamina. Ngunit hindi po. Ang anyo, kalidad at dosis ng isang bitamina ang tumutukoy kung ito ba ay talagang nasisipsip at nagagamit ng inyong katawan o inilalabas lang sa ihi. Halimbawa, ang vitamin B12. Karamihan sa mga generic na brand ay gumagamit ng anyong tinatawag na cyanocobalamin na hindi kayang iproseso ng maayos ng maraming nakatatandang lalaki. Ang gusto ninyo ay methylcobalamin, ang aktibong anyo na talagang magagamit ng inyong katawan. Ganoon din sa vitamin D. Ang D2 ay mas mura, ngunit hindi kasing epektibo ng D3. At sa vitamin E, ang mga synthetic na anyo ay maaaring kulang sa buong spectrum na kailangan ng inyong katawan upang suportahan ang testosterone at sirkulasyon. Isa pang pagkakamali, ang pagiging pabago-bago. Ang pag-inom ng bitamina isang beses o 2 beses sa isang linggo, kapag naalala ninyo, ay hindi lilikha ng pangmatagalang pagbabago. Ang inyong katawan ay umuunlad sa ritmo. Kailangan nito ng tuloy-tuloy na suporta upang muling buuin ang enerhiya, ibalik ang daloy ng dugo, at balansehin ang mga hormone. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang pang-araw-araw na pundasyon, hindi paghahabol ng mabilis na lunas. Nang lumipat si Carlos sa mas mataas na kalidad na mga anyo at sinimulang inumin ang mga ito, nang tuloy-tuloy, ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Sa loob ng 1 buwan, sinabi niya sa akin
na mas mahimbing na ang kanyang tulog, mas masigla siyang gumising, at sa kanyang mga salita, pakiramdam ko ay lalaki na ulit ako. Ang pagbabagong iyon ay hindi nagmula sa mas masigasig na pagsubok. Nagmula ito sa paggawa nito ng tama. Ngayong alam na ninyo kung ano ang gumagana at kung ano ang dapat iwasan, ang susunod na hakbang ay ang pagsasama-sama ng lahat. Marahil ay nag-iisip kayo, paano ko ito gagawing bahagi ng aking araw nang hindi nagiging komplikado? Iyan mismo ang tatalakayin natin sa susunod, isang simple at makatotohanang routine na kayang sundin ng sinumang lalaki upang suportahan ang enerhiya, kakayahan at sigla araw-araw. Buuin natin ang inyong plano. 6. Ang inyong pang-araw-araw na routine para sa sigla. Kapag nakikipag-usap ako sa mga nakatatandang lalaki, isa sa mga unang bagay na itinatanong nila sa akin, madalas na may halong pag-asa at pag-aalinlangan, ay, "Dok, sabihin niyo lang sa akin kung ano ang gagawin ko araw-araw. Hindi ko kailangan ng komplikado. Kailangan ko lang ng isang bagay na gumagana." Yan ay isang tanong na lubos kong iginagalang dahil sa yugtong ito ng buhay, karamihan sa mga lalaki ay hindi naghahanap ng mga uso o gimmick. Gusto nila ng pagiging pare-pareho at simple, isang plano na tumutulong sa kanila na muling maramdaman ang kanilang lakas. Kaya hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Mang Tomas, isang 27 taong gulang na dating karpintero na lumapit sa akin matapos ang ilang buwang pakikibaka sa mababang enerhiya, mahinang pagtulog at nawawalang kumpiyansa sa silid tulugan. Hindi namin binago ng husto ang kanyang buhay. Bumuo kami ng isang simple ngunit mabisang routine na nakasentro sa mga bitaminang pinag-usapan natin at binago nito ang lahat. Bawat umaga sinisimulan ni Mang Tomas ang kanyang araw sa isang buong basong tubig at ang kanyang B12 supplement kasabay ng almusal na mayaman sa protina tulad ng itlog o yogurt. Bago magtanghalian, pagkatapos ng almusal, naglalakad siya sa labas 15 minuto lamang sa sikat ng araw upang makatulong na natural na makagawa ng vitamin D. Kung maulap o tag-ulan, umiinom siya ng dekalidad na vitamin D3 supplement kasama ng kanyang unang pagkain. Tanghalian, isang dakok ng almonds o sunflower seeds ang nagbibigay sa kanya ng vitamin E kasama ang kaunting patak ng olive oil sa kanyang salad sa tanghalian. Iyon lang. Walang labis kundi maliliit at sinasadyang mga pagpili. Sa loob ng ilang linggo, sinabi ni Mang Tomas na mas marami na siyang enerhiya para makipaglaro sa kanyang mga apo. Mas may interes na maging malapit sa kanyang asawa at isang pakiramdam ng kumpiyansa na tahimik na nawala sa paglipas ng mga taon. Naramdaman niyang siya na ulit ang dati, hindi isang mas batang bersyon, kundi isang mas malakas at mas matatag na bersyon ng lalaking kilala niya. Ang totoo, hindi ninyo kailangan ng isang dosenang tableta o komplikadong mga routine. Ang kailangan ninyo ay isang matatag na ritmo, ang tamang sustansya sa tamang anyo, at isang kaisipan na nagsasabing, "Ako pa rin ang may kontrol sa aking kalusugan." Dahil kayo nga po, konklusyon, hindi pa huli ang lahat. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong maglaan ng isang sandali upang kausapin kayo. Hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang lalaki na gumugol ng mahigit 30 taon na nakaupo
sa harap ng mga ginoong tulad ninyo. Mga lalaking nabuhay ng lubos nagsikap nagpalaki ng pamilya at nag-iwan ng legasya. Mga lalaking ngayon ay nagtatanong sa kanilang sarili, bakit hindi na tulad ng dati ang pakiramdam ng katawan ko? Ang tanong na iyan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda na lumalaban pa rin kayo, naghahanap pa rin ng lakas, enerhiya at koneksyon na nagbibigay kahulugan sa buhay. At iyan ay isang bagay na lubos kong iginagalang. Pinag-usapan natin ang tatlong mahahalagang bitamina vitamin D ang pangsindi ng sirkulasyon. Vitamin B12 ang tagalikha ng enerhiya at vitamin E ang tagapagtanggol ng testosterone. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pag-alam ng kanilang mga pangalan. Nagmumula ito sa pagbuo nito sa inyong buhay. Ang mga sustansyang ito ay hindi lamang sumusuporta sa inyong katawan. Sinusuportahan nila ang inyong pagkakakilanlan, ang inyong kumpiyansa, at ang inyong presensya sa inyong mga relasyon. Nakita ko na itong mangyari ng napakaraming beses para pagdudahan pa. Heto ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang inyong kalusugan ay hindi isang utang na dapat bayaran. Ito ay isang pamumuhunan na inyong ginagawa. Bawat malusog na pagpili, gaano man kaliit, ay isang deposito sa bank account ng inyong sigla sa hinaharap. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pagbuo ng mga bagay para sa iba. Ngayon na ang panahon para mamuhunan muli sa inyong sarili. Kaya ano na ngayon, nasa sa inyo na po iyan. Maaari ninyong kunin ang narinig ninyo ngayon at hayaan na lamang o maaari kayong kumilos. Maaari ninyong piliing ibigay sa inyong katawan ang matagal na nitong tahimik na hinihiling. Maaari kayong maglakad sa umaga, inumin ang supplement na iyon ng may intensyon at sabihing oo sa inyong kalusugan at sa inyong hinaharap. Dahil heto, ang alam ko ng walang duda, hindi pa huli ang lahat, ni malapit man lang. Mayroon pa kayong oras upang maging mas malakas muling kumonekta at maging ang lalaking alam ninyong kayo ng buo, matapang at walang paghingi ng paumanhin. Nagawa ninyo na ang unang hakbang sa pagpunta dito. Ngayon, oras na para gawin ang susunod. Kung ang artikulong ito ay nagsalita sa inyo nakatulong o nagbigay sa inyo ng pag-iisipan, pakiusap, huwag ninyo itong sarilinin. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang mahal ninyo sa buhay na kailangang marinig ang mensaheng ito. At gustong-gusto kong marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano ang pinaka-tumatak sa inyo o sabihin sa akin kung anong paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin ko sa susunod. Ang inyong boses ay tumutulong na hubugin ang komunidad na ito. Panghuli, mag-subscribe po kayo sa ating channel upang matiyak na hindi kayo mahuhuli sa mga susunod na content na idinisenyo upang tulungan kayong mamuhay ng pinakamalakas at pinakamalusog. Hindi lang kayo isang pasibong mambabasa. Kayo ay nagiging bahagi ng isang kilusan ng mga kalalakihan na nangangalaga sa kanilang kalusugan. Isang karangalan po na makasama kayo rito. Alagaan ninyo ang inyong sarili at magkita-kita tayo sa susunod.